Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, sumabog sa galit. Aba, takot na takot. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga karbi natin, simulan na po natin to. VP Sara maging presidente sa 2028. Nangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit nga ba nangamba ang Pangulo? Bakit nga ba? Pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos na baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon. Meron bang programa, meron bang reforma mga kababayan na napapakinabangan ng taong bayan? Ako naman talaga, niluloko tayo dito. Kapag siya naging Pangulo sa 2028. Narinig niyo yun mga kaupinan? Grabe. Oo. Nangangamba daw siya, VP Sara, yung mga reforma niya, no, pag ito'y naging Pangulo. At na nga naging palagay ko mas paghagandahin niya at ang mas tawag dito, hindi niya na itutuloy yung mga baluktot na mga, kumbaga yung hindi talaga para sa taong bayan na reforma na itong si Bongbong para sa taong ngayon. Noong 2022 elections. Rinig niya mga ka-opinion, hindi to election. Mali. Gayon man, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikitang pagkakamali yung Uniteam. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo, hindi rin daw siya naninira o nagbabanta sa buhay ng tao. At alam niyo mga kababayan, yung pinagmamalaki lang talaga nila yung paglaban sa West Philippine Sea, no? Yan palagi yung pinagmamalaki nila. Where in fact, wala na rin namang nangyayari. Kaguluhan lang ang naidudulot mga kababayan, di ba? pang-apat, pinapanagot daw ni PBBM yung mga dapat managot sa iba't ibang issue gaya nga ayan pinapanagot daw. May daw po, ibig sabihin, they are not sure mga kababayan, no? ng flood control scandals. Sa usapin naman Pinapanagot itong si Saldico at saka si Romualdez sa impeachment trial si VP Sara. At sakaling ang ma-convict siya, posibleng pagbawalan siyang tumakbo ulit sa eleksyon sa hinaharap. Yan na lang talagang tanging nag-iisang paraan, no? Para mawala yung takot na President Bongbong Marcos Jr., no? Ang i-impeach si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Diyan na lang sila umaasa mga kababayan. No? Wala na silang ibang gagawin kung di yan at yan tatapusin nila yan at i-convict talaga nila si VP Sara at all cost mga kababayan. Pero Bok, sa latest survey ng Pulse Asia, ito lamang Mayo nangunguna pa rin si VP Sara. Anong reaksyon dito ng palasyo? Yes, sa Pulse Asia survey nga na kinomisyon ng Strat-based group, 51% yung nagsabing iboboto pa rin nila si VP Sara sa pagkapangulo kung ngayon idaraos yung eleksyon. 41% naman yung nakuha ni Naga City Mayor Leni Robredo na nauna nang nagsabi na hindi raw siya tatakbo. Nanghinga naman ng reaksyon ng palasyo tungkol dito, matipid yung naging sagot ni Jose Castro. Ang sabi niya si VP Sara daw yung dapat tanungin tungkol dito. Okay, may ibig sabihin wala silang no comment. No comment kami kasi palagi na lang mataas ang ratings ng Pangulo kahit anong paninira namin sa kanila, di ba? Yun ang gusto niyang sabihin. Hindi na ako magsasalita kasi wala rin namang nangyayari. Magsalita siya mga kababayan, ganun pa rin. Ganun pa rin mga kababayan, pataas ng pataas lang ang ratings ni VP Sara. No? Ay wala na talaga kayong pag-asa. na ba si VP Sara naman dun sa pahayag ng Pangulo? Sa ngayon wala pang pahayag si VP Sara, no? Pero ang rumesbak para sa kanya yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Hirit niya, imbis na problemahin daw ni PBBM kung sino yung mga pwedeng bumura sa kanyang legacy. Ang mas malaking tanong kung may legacy nga daw ba na matatawag ang Pangulo. Ang buwelta naman dyan ni Yuse Castro. Diba? May legacy ba kayo? Ngayon mamaya mga kababayan magsusuna ang Pangulo.
Ano kayang legacy ang kanyang pwedeng ipagmalaki sa atin? Di ba? Ano kayang mga legacy ang kanyang pwedeng ipagmalaki sa atin na ang kapalit po nito ay napakalaking utang ng Pilipinas. Saan napupunta yung inuutang nila? Okay? Yung pinagbentahan ng mga ari-arian ng Pilipinas. Kasi wala naman tayong nakikitang legacy project ng Pangulo. Diba? Mamaya magkakaalaman po yan. Sana nga po ay nandoon sa script ng Pangulo kung ano ang kanyang legacy ha. Hindi puro baka mamaya mga kababayan. Ang report ng Pangulo ay puro problema lang ng ating bansa. Ha? Walang direksyon, di ba? Castro, wala raw alam si Congressman Duterte sa mga tagumpay ng administrasyon. Pakinggan natin yung pahayag sige nga. ni Jose Castro. Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream. Gagi, manood daw ng press briefing. Ano bang ginagawa mo sa press briefing? Diba? Sinisira mo lang naman yung mga Duterte. Diba? Kaya nga yung iba nabubwesit ng manood sa'yo sa mga press briefing mo. Kasi imbis na magbalita ka ng mga legacy project, yung mga ongoing project, accomplishment, wala kang ganun, Castro, wala kang ganun. Lahat ng sinasabi mo dyan, puro paninira sa Duterte. Paano pagaganahan yung mga taong bayan na manood sa'yo? Diba? State-owned media. Mainstream daw mga Mainstream, ka-opinion. state-owned media. Yung mga mainstream media ho natin, alam niyo, bongbong. Correct. Tas, Lumalabas po kasi na hindi siya updated, Hindi. Updated ng hindi taong bayan. nagbabasa, Aba? hindi nanonood ng news. Aba? Nakakaawa naman. Kayo ang nakakaawa, di ba? Kasi harap-harapan yung niloloko yung taong, pinagtatawanan na kayo ng taong bayan, hindi mo ba yun alam? No? Sa mga pinagsasabi mo ngayon, hindi mo ba yan alam? Nabubuhay sa dilim, Kayo nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. You are talking to yourself, no? Nabubuhay sa dilim. O madilim talaga ang Pilipinas ngayon. Nabubuhay sa fake news. Ikaw yun, Claire Castro. You are telling a story a lie. Ano yung sabi? Story a lie. Di ba? Ay, nako. Ito si Madam Claire, mga ka-opinion, 98. Against the Vice President, and so that there can be a case against her and ma-divert yung attention doon sa supposedly flood control issue and grave corruption that is happening in our government today. Right. Kasi instead na pagtuunan ng pansin ng Kongreso at saka ng Senado para magkaroon ng totohanang investigasyon doon sa flood control, saan napunta ang mga bilyones, trilyones na pera natin, sinong nagkapera doon, dinivert itong issue na ito at itinututok doon kay Vice Presidente para magkaroon tayo ng circus at mawala na yung atensyon natin doon sa supposedly na dapat imbestigahin na yung grabing korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Opo, alam ko po talagang eksperensyado kayo pagdating sa pagharap po sa korte at himayin natin yung naging testimonya ng mismong hepe ng NBI, Attorney Melvin Matibag sa Eto, impeachment pasadaan muna trial. natin to. Ano po ang napuna ninyo kung meron man pagdating po sa kalidad ng investigasyon na kanilang ginagawa at mismong pinakapinuno pa ng NBI, hindi ba ito makaka-apekto sa kanilang imahe at kredibilidad, Correct, Attorney? Well, I have to be bluntly honest now. Doon pa lang mga kakabayan sa sinasabi, sa sagot ni Matibag na, can you refresh me, sir? Di ba? Ay, nako. Wala. Tibag ang integridad ng NBI. Biruin mo mga kababayan, yung NBI natin hindi alam yung rules of evidence mga kababayan. Kailangan pang ipaalala sa kanya yung rules of evidence. Na samantala araw-araw po silang nagkakaso, kinakasuhan yung mga taong nagsasalita against the government, di ba? So ano pala yung mga ebidensya doon mga kababayan? Gawa-gawa lang? Nagtatanong My lang po. observation on the matter, in the first place, he should have been disqualified. Aray. Disqualified for Okay. delicadeza, disqualified likewise under the rules of court simply because of the fact na
ano yun eh, yung wife niya was one of the signatories pala doon sa impeachment complaint against VP Sara Duterte. So yan mga kabayan, may conflict of interest naman po dito si Matibag. Kaya naman pala mga karabin natin, lahat ginagawa nila, no? Anyway, ito mga kabayan, pasadahan din po natin to si Auntie Claire, itong interview ni Auntie Claire. Pasok ka. Yes, good evening, George. Good evening sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Yusek, pag sinabi pong all systems go na para sa SONA ng Pangulo bukas, ano po yung ibig sabihin nyo doon? Kahapon kasi, maghapon na nag-ayos at nag-prepare ang RTVM sa House of Representatives. So, tinapos na lahat, mga camera, timing, everything. Kahapon iyon ginawa. So, last day na Clown kasi yung talaga. preparation Parang- sa House of Representatives. Teka lang. So, Parang, yung tingnan mo si Claire dito, parang hindi no? Parang hindi PCO, no? Parang clown. Clown ang tingin ko dito ngayon. May nagsasalitang clown. handa na. Handa na ang lahat. Pangulo para sa SONA bukas. Si Claire, Ano po ang pasabog ng Pangulo bukas sa kanyang speech? Can you Nahihiya ayan na ako kasi adik ako. Baka inyo kayo pasama. give us a pasabog. hint? O obvious na yung hint na hinihintay natin bukas? Obvious na yan. Ayoko Walang magsalita kasi walang ayoko sasabihin. paunahan ng Pangulo at sinabi naman niya sa huling Kami na, uunahan na namin yung Pangulo mga kabayan, no? Budol na naman yan. interview sa kanya. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So lahat bukas mag-abangan po tayo. Kung ano Paldo. po ang mga Grabe no, next year lasona na ni Marcos Oo, Jr. lasona. Pambira naman yan. Ano ba yung Ang paano bilis ba yan, ng panahon, Auntie Claire? Tanda na. Ang Hindi, bilis ng tatanong lang panahon. naman ako kasi pag nakaupo ng Pangulo para sa taong bayan. May mga inanunsyo po kasi ang ombudsman na supplemental complaint laban kay dating Speaker Romualdez. Ay, yan yung At may accomplishment. ilan pang di umano'y contractor like Representative Ang na kinasuhan na. Hinabol po ba talaga itong mga ito para Hinabol, maisama oo. sa ulat ng Pangulo bukas? Buti na tanong yan. Hindi po kasi nakikialam ang Pangulo kung ano man po ang ginagawa. ano na yan, kumbaga kasinungalingan na yan yung hindi Hindi nakikialam ang nakikialam. Pangulo. Wala. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan sa Correct. kasaysayan ng Pilipinas. Pagka sinabi ni Auntie Claire na At saka yan din po yung pinaka-main script ni ni Auntie Claire, mga kabayan, di ba? Yan yung pinaka-main script. Kumbaga, nakaprogram na yan kay Auntie Claire. Pag may mga issue, sabihin mo lang, baka prinogram itong si Auntie Claire eh. Pag may mga issue ganyan, sabihin mo lang, wala akong pakialam dyan. Hindi ako nakikialam dyan, ha? Para malinis tayo, okay? Palagi tayong malinis. Ombudsman dahil ito naman po ay independent body. So kung ano man po ang natatapos po ng Ombudsman at ng DOJ ay yan naman po ay kanilang mandato. At sa ating pagkakaalam ay ito ay pasimula lamang dahil kinukumpleto pa ang mga dokumento. Meron nga supplemental complaint. Yes. At nadinig ko kanina yung sinabi ni Aquino D. Pero pag ito talaga sinama mga kabayan sa sa accomplishment ni President Bongbong Marcos Jr., yung pagkaso kay Romualdez, nako, talagang kadramahan na ito mga kabayan. Na kumbaga wag nang magsalita ang Pangulo or parang ganun yung dating? Iklian na lang mapawala? daw po yung speech niya. Ano daw yon? Paigsiin na lang daw yung speech kasi wala naman daw pong nagawa ang gobyerno the past Wala. year. Correct. wala naman ako. Kahit wag na magsalita, taong bayan na lang ang humusga mga kabayan kung meron ba o wala bang ginawa, di ba? Yari si Kiko di dito. Oo, para kay ito ay mensahe para kay Kiko Aquino D. Hmm. Ang ano? mensahe po ng Pangulo Sona para sa taong bayan, hindi lang para sa kanya. Kung sa Naku, kinagat. Kinagat ni Auntie Claire itong si Kiko di pambihira naman. tingin niya po ay walang nagawa ang Sila Pangulo. na- Siguro sila mas maganda po, nag-aaway-aaway. anuhin niya po lahat ng mga dokumento, lahat ng mga proyekto na nagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay nadig Lahat natin ng mismo si proyekto. Mayor Lenny Robredo. Sana ikaw ang gumagawa niyan, Claire. Bawat press briefing mo, di ba? Kahit isa man lang na mga proyekto, isa sa mga proyekto na sinasabi mo, no, bawat press con, hindi yung puro ka paninira sa Duterte. Dapat ikaw, trabaho mo yan bilang PCO, di ba? To inform the public of what's going on, no? Diyan po sa gobyerno ninyo. Ikaw po dapat magsasabi niyan. Kayo ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi eh. Parang mga reporter lang kayo eh.
yung mga trending lang yung mga trending issues lang sinasakyan ninyo, di ba? Para talaga kayong mainstream media. At siya po ang nagsasabi na marami pong nagawa ang gobyerno. So taliwas po ito sa katulad ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa sinasabi ni Kiko Aquino D. So ang mga mensahe po ni Pangulo Marcos Jr. ay para po sa mga Pilipino na interesado pong makinig sa Pangulo at para sa kanyang mga proyekto at mga accomplishments. At pagdating naman po sa Ombudsman, muli, hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga ginagawa po ng Ombudsman. So, Yusek, are you trying to say po na coincidental lamang na may supplemental complaint laban kay former Speaker Romualdez at may mga yung anchor parang ayaw rin maniwala kay Claire, di ba? Kinaklaro talaga. Kinaklaro niya talaga pa kasi hindi nakapaniwala si Claire. umano'y contractor na nakasuhan na sa Sandigan Bayan. In time, Yan naman din po, sa Opo, SONA. yan naman din po. Opo, yan din po naman ang pinangako ni Ombudsman Boying Rimulya. Nagkakataon lang po, ang sabi niya ay marami po talaga mga dokumento na dapat na aralin kasi kailangan po talaga ng reasonable certainty. Gage, ito mga kawan. Ninuloko tayo dito. Ito si Romualdez dati pa, una pa yan kay Marcoleta, may kaso na yan mga kabayan. Si Villanueva, si Escudero, back to preliminary investigation lahat sila mga karibin natin. Pero yung kay Marcoleta, bago lang yun kulong agad. So, nasaan yung sinasabi mo dyan, Claire? Of conviction kung sila man ay magsasampa ng kaso. So, sinasabi nga po, uulitin ko, nadinig ko rin po si Kiko Aquino D, na parang dapat ay masampahan na. Tama po ba itong si dating speaker? Ngayon po, may nagpapadala or may gumagawa ng supplemental complaint. Kung meron po siyang alam na ebidensya at ito ay konkreto, wag pong daanin po sa pamilya. Pumunta na po sa ombudsman at ihain niya na po at isama niya na po. Alam nyo, Claire, palpak talaga kayo. Bakit? No? Kaya nga kayo nandyan, kaya kayo tinalaga bilang mga opisyal ng gobyerno para kayo ang gumawa ng mga ganyang aksyon. No? Tapos ngayon, yung nagsasalitang tao, nagrereklamo, sila pa gusto mong gumawa ng obligasyon ninyo. Diba? Hindi po ba obligasyon ng gobyerno mga kabayan, no? Na alagaan yung ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. At isa na po dyan ang kaban ng bayan. Diba? Diba dapat kayo ang gumagawa ng mga aksyon na yan? Kayo ang magkakaso, kayo ang magpaparusa dyan? Bakit ngayon sinasabi mo? Parang obligasyon pa ngayon ng taong bayan. Diba? Parang obligasyon pa ng taong bayan na kami ang umaksyon. Oo, kami ang umaksyon at magkaso dyan kay Romualdez. Di ba dapat kayo nga yun Kaya nga binabayaran kayo Diba? Kaya nga sinisweldohan kayo ng taong bayan. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay galing po sa kaban ng bayan ang sinisweldo para magtrabaho kayo. Hindi yung uutusan nyo pa yung tao, sige, magreklamo na kayo. Diba? Nayupak na yun, kahit kitang-kita na, kahit harap-harapan na tayong pinagnanakawan, hindi nyo pa rin kaya. Dahil taong bayan pa rin ang gagawa ng paraan. Diba? Kung ganun pala umalis na kayo dyan. Yung mga ebidensyang kanyang nalalaman. Hindi po pwede kasi puro pasarin Kailangan po talaga ebidensya dito at yan din po naman ang gusto ng ombudsman. In relation po doon sa uplift assistance na 2,000. So nagpa-interview ka para sagutin mo lang itong si Kiko D. Kaya nga Akala ko ba magkaibigan kayo ni Kiko D? Kiko D lang ba? Piso ng administrasyon. May mga question po dito. At itong kakapatupad lang na wage hike sa NCR, sinasabi po na ito ay ginawa lang din para sa SONA ng Pangulo at para may ulat siya. What can you say? Ito po naman kasi ang problema sa mga obstructionists. Obstructionist na Ano naman. to ko, hindi ka pwede mag-komento, obstructionist ka, matik na. Shut up! Pambihira ka naman, anti-clear. Kaya ka binabalahura sa social media, pangit ng Pag bunganga. nagtatrabaho po ang gobyerno, sasabihin po namumuliti ka. Pag hindi po nagtatrabaho at wala pa pong nagagawa, ang gobyerno dahil inaaral pa po ang mga... Iyak. Grabe yung pag-aaral nila, no? Na timing talaga, coincidence yung pag-aaral nila. Natapos yung pag-aaral nila sa mismong zona ng Pangulo. Grabe
Kanong Ganitong klase Sa kahaba-haba ng oras implementasyon ninyo. Oo. ng wage hike. oh, Wage hike? Sabihin naman po nila, mabagal ang gobyerno. nako. Saan po ba lulugar ang Pangulo at Sa ang basurahan. administrasyon? Sa kulungan. Palugar mo si Marcos Jr. sa kulungan. akala ko Habang nandiyan siya sa basurahan. Malacanang, wala talagang mangyayari. Wala, Tuloy-tuloy lang ang cycle. Zona, korupsyon, Correct. pakulong ang mga kalaban sa politika. Etong cycle na to, hindi matatapos. Gusto mo matapos, ilagay mo sa kulungan si Marcos Jr. Ganun lang kasimple yun. Pag nagtatrabaho, pinupunan nila. Pag hindi pa nagagawa at medyo nadidelay, pupunahin din nila. Pupunahin din. So, ito pong mga tao na puro pintas at puro paninira lamang po. Sila po ang magbigay ng suggestion. Magtrabaho po sila, tumulong po sila. Kung ano ang nararapat na gawin ng administrasyon, bigyan po nila. At isubmit nila yung kanilang position paper kung meron man. Tignan po at kung ito ay maia-assess ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Hindi po puro hindi naman natin sinasabing bawal ang pagwewelga or pagrarally, no? Pero hindi po ba mas produktibo kung yung mga salita nila dyan ay isusulat nila at ibibigay nila suggestion kesa lagi Sa na lang po palagay niyo nagrarally po ba, para hindi wala nila pong ginawa mangyayari yun? sa pagrarally dahil Diba? wala Sa palagay niyo po ba hindi ginawa yun ng mga labor unions, mga kababayan? Nagtatanong lang po ako mga kababayan kasi hindi ko rin po alam. Pero I think siguro ko sumulat naman sila at kaya nga sila pumupunta dyan sa kalsada at nagrarally kasi hindi ninyo pinakikinggan. Diba? Kasi the logic, kung pinakinggan nyo sila, kung pinakinggan ninyo yung kanilang hinanain, hindi po yan pupunta dyan sa kalsada kasi pinakinggan nyo na sinunod nyo na yung gusto nila, mga kababayan. Diba? Kasi hindi nga kayo nakikinig sa taong bayan, kaya ayan, mga bingi kasi kayo. Kaya ayan, kailangan pa mag-rally, kaliwat ka ng rally, tapos sasabihin mo, productivity dapat yung pinaiiral. Ay, nako, Claire. Paano magiging sila productivity, pero paano naman yung pamilya nila, diba? Gusto nyo trabaho lang. Pero yung sweldo walang pag-asenso. Pero yung trabaho puro dagdag trabaho, di ba? Yun yung dyan, yung mahirap dyan, mga kababayan. pong konkreto silang ibinibigay na reklamo. Puro in general po. So ano ba yung specific na problema nila? Di ba dapat ipaabot sa gobyerno, specific din po para matugunan. Undersecretary, marami pong challenges, especially economic challenges ang hinarap ng gobyerno ngayong taon na ito. And this is his second to the last SONA. Dapat sana legacy building na ito. Correct. Do or die, address din daw po. Dapat ngayon, mga kababayan, marinig po natin yung mga legacy project na ginawa ng administrasyong ito. Dahil second to the last na po ito. Na SONA. Kailangan meron na po silang maipagmalaki sa atin. Ano kaya ipapagmalaki nila? Yung corruption? Yung flood control? Baka sabihin, madoble na yung 5,500. No? Maging 11,000. Flood control project na ang natapos nila. Natapos nilang ilagay sa maleta na yupak na yan. Po, ito, sabi ng ilan. Ano nga ho ba yung masasabi ninyong legasiya ng administrasyon? Hindi po iniisip ng Pangulo ang tinatawag na legasiya. Ang Pangulo po ngayon nagtatrabaho. Dapat po na matugunan Putik na yan. Hindi iniisip ang legasiya. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ano ang trinatrabaho? Kaban ng bayan? ng gobyerno lahat, kung hindi man lahat, halos lahat ng pangangailangan. Hindi nga ramdam. Yan, pasensya na mga kabayan kung pinuputol-putol natin yung pagsasalita ni Claire. Kasi gusto lang natin bigyan ng reaction to No? Binibigyan daw ng hindi halos lahat daw na mabigyan ng ng pangangailangan. Nayupak na yan. Sige nga, ipakita nyo sa amin sa lahat. Sa SONA, ipakita nyo yung mga nabigyan nyo kung lahat ba nabibigyan. Pinipili nyo nga lang yung ayuda na yan Halos, I think, mga kababayan sa bagay, yung mga kakampi kasi nila ang nabibigyan Di ba? Yung mga hindi kakampi, tsapwera muna. Ng ating mga kababayan. So hindi po nagtatrabaho ang Pangulo para sa legasiya. Nagtatrabaho po ang
ang Pangulo para sa taong bayan. Hindi You know what, Claire, no? Legacy means yung output ninyo. It doesn't mean na legacy na na infrastructure, something like that, di ba? Legacy, mga kabayan, yung output nila. Ano bang magandang output, no? Yung resulta ng ginawa nila, mga kababayan. Ano po ba yung maganda doon, mga kababayan? Na pag sinabi mong, eto, maaalala ka agad ng taong bayan. Pag sinabing, ang kaso, ang legacy kasi dito, ang output kasi ng administrasyon na ito, corruption. O, sige nga, sasabihin ko ngayon sa inyo, corruption, pagnanakaw, magnanakaw. Ano yung first impression ninyo? Yun, tama ka. Diba? Buwaya. Mga buwaya ang pumasok agad sa isip natin, diba? Pag sinabi natin corruption, buwaya. At marahil ay isa sila dito. Isa sila sa mga buwayang naiisip natin, mga kababayan. para sabihin na ito ang naiwan niya, ito ang nagawa niya. Hindi po. Kahit magmamarka naman po ang nagawa niya kapag Oo. natapos na rin po ang kanyang termino. Now, Markado nga. sa ibang issue po, tungkol kay VP Sara. Natatawa na yung sinabi anchor niya eh. kasi, habang nasa UK siya, na hindi siya mag-resign dahil betrayal sa more than 32 million na bumoto raw sa kanya ito. Oo, ito. She also said, and I quote, gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat. Tanggalin niya ako. Ano po yung reaction niyo dito? Hugas kami na naman yan. Unang-una po sinasabi niya po at pinagmamalaki niya yung 30 million na bumoto sa kanya. So hindi po ba obligasyon niya rin na linisin, Magaling maipaliwanag, talaga si maibigay Claire, ang katotohanan, gamit ang lahat ng ebidensya, hindi sa pagtatago ng ebidensya. Dito sa 32 million na Pilipino na bumoto sa kanya. Hindi po pwedeng sabihin niya lang na hindi ako mag-resign dahil may 32 million na bumoto sa Duterte kanya. pa rin, Obligasyon mga din po niya kabayan. na mag-ulat Duterte sa pa 32 rin. million na ito na pinagmamalaki niya ang katotohanan. So wag niyang harangin yung mga ibang Ang katotohanan. Ang katotohanan, pinagkaguluhan siya sa UK. Correct. Pambihira naman. Anong katotohanan pinagsasabi nitong Kung talagang galit ang taong bayan at nakikita ng taong bayan na nangurakot nga itong si BP Sara, pinagbantaan nga ang Pangulo. Pero bakit, mga kababayan, masayang-masaya pa yung taong bayan, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, no? Masayang-masaya pa pag nakikita nila si Vice President Sara Duterte. Diba? Kung pinagbantaan pala yung Pangulo, bakit masaya pa tayo dyan, di ba? Ibig sabihin, masaya sila sa ginawa ni BP Sara. Yung pagbabanta sa Pangulo, masaya ang taong bayan. Nagets mo, Claire? Ha? Masaya po ang taong bayan sa ginawa ni BP Sara. Di ba? Dahil nakikita nila na wala naman talagang basihan yung impeachment na yan. Di ba? Ay, naku ka, Claire. ali na to? Ang katotohanan. Ang katotohanan, sandamukal yung mga taga-UK nating mga kababayan ang nagpa-picture sa kanya. Duterte pa rin, support Yun ang BP Sara. katotohanan. Ang katotohanan, muntik ka nang nakuyog sa Canada. Yun ang katotohanan. Napapaisip talaga ako, ano bang katotohanan ang ibinibida nitong bakulong na to? Ano katotohanan? Ay, naku. Wala eh. dokumento na magpapakita kung siya pa ay malinis at walang anumang unexplained fact. At tungkol sa Unexplained. sinasabi niya at pagbibintang niya Tama na din. si PBBM Akala mo naman talagang merong naniniwala sa sinasabi niya. Correct. Pagdating sa asaran, siguro oo, may ano ka talagang May naaasar. build ka para sa mga ganyang klaseng Correct, galawan. Pero kung merong naniniwala sa iyo, wala. unang-una, ano po ba yung pruweba niya? Kasi, kung meron Ini-impeach Ito, na. pruweba niya, lahat ng prosecution, yun, nung kachokarat ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Ito, kaya ka nakukuyog eh. Tigilan Correct. yan. bang magpapatanggal sa PH care mo yung bunganga mo na yan kahit pa paano luminis. kanya, unang-una po ang impeachment, hindi po ito mandato ng ehekutibo. Mandato po ito sa Kongreso. Yan po Pero ang may nakasaad basbas yan eh. May sa ating basbas. konstitusyon. So kung meron man magpapaalis sa kanya, hindi po ang administrasyon, hindi po ang Pangulo, kundi kung Naniniwala ano ba? man yung ginawa. Si Lisa Marcos. Kung mapapatunayan po Oo. ito po ang magpapakita sa tao kung siya ba ay malinis o hindi. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, sinabi niya rest back lang daw yung mga kasong or yung investigation laban sa kanya in relation to the ASEAN 2019. At yun daw ay cost lamang ng kanyang paglaban sa administrasyon. Correct. What Ang is your gigipit yan eh. reaction?
Yan naman po kasi ngayon, ang mga obstructionist, yan po lagi ang Obstructionist na mga naman. depensa. Pinupolitika sila, gusto silang patahimikin, pero ito ay may mga balido na mga causes. Ano pa bang mas babalidong causes doon sa 18 Marine na tinuturo si Martin Romualdez at yung Yeah. amo mo na dinidelibera ng pera? Oh, yan mga kabayan. Nako. Ano masasabi niyo sa interview ito ni Claire? Talagang nakakaasar din minsan itong si Claire. Hindi lang minsan, talagang nakakaasar talaga itong si Claire. Magaling mangasar, magaling manloko, magaling magpakalat ng kasinungalingan mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karib natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.